Halos 2 dekada na ang lumipas matapos ang karumal-dumal na pagpatay sa isang pulis sa Bulacan. Ang mga suspect, naglaho raw ng parang bula sa loob ng maraming taon. Paano pa kaya matutunto ng mga otoridad ang mga sangkot umano sa kasong murder? Duguan at wala ng buhay, ganito inilarawan ni Gina ang huling alaala niya sa asawang pulis na si Alfred. Hindi nila mga tunay na pangalan. Nakita ko yung dugo nung time na yun. Sariwa pa. Pinuntahan namin siguro mga around na yun eh. Mga magpa-5, medyo lumiliwa-liwanag. Gabi ng May 21, 2006, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang biyanan. Pumunta kayo sa Marilao Police Station. Bakit Marilao Police Station? Siyempre, police, di ba? May baril. Baka nakipagbarilan, baka nabaril, ganun pa nga. Pero hindi tumakbo sa utak ko na that time. Wala na siya. Nang makarating sa police station, dito na sinabi ng mga pulis kay Gina ang malagim na sinapit ng kanyang asawa. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, dead on the spot ang biktima matapos magtamo ng mga palo sa kanyang ulo. Based doon sa kwento din ng mga tropa natin na talagang wasak daw yung ulo nung napalo nila. Paano nga ba kumantong sa pagiging malamig at dugo ang bangkay ang dapat sana'y pauwi ng si Alfred? Ayon sa salaysay ng isang witness, gabi raw ng May 21, 2006, nang bumaba si Alfred mula sa sinasakyan nitong bus na galing Maynila at naglakad pauwi sa kanilang bakay sa Loma de Gato, Bulacan. Hanggang si Alfred, naparaan daw sa umpukan ng mga lalaking nagiinuman. Sinita niya. Eh siguro, hindi niya rin alam na that time, mga bangag-bangag na yun. Ayon sa investigasyon ng Marilao Municipal Police Station, mag-aama ang nasa tumpukan. Kabilang ang tatay na si Daso Diaz at dalawa niyang anak na sina Dennis at Edgardo. Nagdilim umano ang paningin ni Daso nang sitakin sila ni Alfred sa gitna ng kanilang happy hour. Tapos nung pauwi na itong biktima ay binantayan nilang tatlo. Then nung nandun na sa may madilim na parte daw ng daan, Sumakay daw ng motor sina Edgardo at Dennis para buntutan di umano ang nanitang si Alfred. Bit-bit ang mga tubong gawa sa bakal. Dito na raw nila isinagawa ang karumal-dumal nilang krimen. Pag ganun talaga. Isla siya from here hanggang dito. So yung palo niya pag ganun, para kang palayok. Na pag naghahataw ng palayok. Ayon sa death certificate ng biktima, nagtabo si Alfred ng intracranial hemorrhage o internal bleeding due to blunt traumatic injuries to the head. Dahil maagang nabiyuda na iwan kay Gina, ang tatlo nilang mga anak na nooy siyam, 10 at 12 taong gulang pa lamang. Andun ako sa state na nung bumalik ako doon sa katotohanan na paano ko bubuhayin yung mga anak ko. Kwento ng isa sa mga naulilang anak ni Alfred, kahit 2 dekada na ang lumipas, hinahanap pa rin niya ang kalinga ng isang ama. Hindi na pala uuwi yung papa ko kahit kailan. Kahit nagkakaedad ka na eh, nagdadalaga ka, hahanapin mo pa rin yung alaga ng papa mo talaga. Isang taon matapos ang krimen, July 17, 2007, naibaba ang warrant of arrest laban sa magkapatid na sina Dennis at Edgardo at sa ama nilang si Daso. Pero ang mag-ama, naglaho na raw na parang bula. masyado din silang particular doon sa pagtatago nila siguro na malayo sa lugar kung saan nangyari ang insidente at kung saan sila merong kaso para at least doon sa mga lugar na medyo limited lang yung tao na nakakakilala sa kanila. Sa patuloy na pagtuntol ng mga otoridad sa mga suspect January 2025, halos 2 dekada na ang lumipas, nakatanggap ang Criminal Investigation and Detection Group, Pampanga Field Unit ng isang tip mula sa isang informant. May nagtatago raw ng mga suspect sa isang farm sa Nasugbu, Batangas. Ibig sabihin, Dep, lumalabas po na yung nagbebenta ng manok ang nagsabi doon sa informante ng CIDG. There's an occasion na nagkita to si tsaka yung informant from Bulacan na si pag napagkwento, nabanggit ngayon po ito na, uy pare, may warrant ako, sabi nito. Tingnan mo nga, totoo po talaga yung warrant. Nang makumpirma ang pagkakilanlan ng mga tinutukoy na suspect. February 13, 2025, mula sa Pampanga, nagtungo ang CIDG PFU sa Nasugbu, Batangas kasama ang resibo. Pagpasok sa naturang farm, nag-aagahan ang isa sa mga suspect na si Dennis. Relax. Relax lang kuya, relax lang. Ito po ba lang kuya? Ito po. Paris yan, sa kasong murder. Kuya Dennis, May 21, 2006. Remember? Ang ilan sa mga lalaki sa paligid tila
nakikiusyoso lang sa nagaganap na pagdakip kay Dennis pero teka! Ang isa pala sa mga nagmamasid, siya na palang pangalawang suspect na si Edgardo. Dinakip ng mga operatiba ng CIDG PFU ang magkapatid. Ang isa pang sangkot di umano sa krimen na kanilang ama na si Daso, natuntun din ng mga otoridad sa kabilang barangay. Kami mga CIDG Pampanga po, no? Dinala sila sa custodial facility ng CIDG PFU at nakaharap sila sa kasong murder. Kung sakaling mapatuloy ang nagkasala, pwede silang makulong ng habang buhay. Susubukin po nating makapanayam itong mga akusadong mag-aama. Baka ngayon ay makapagbigay ng komento tungkol sa kaso. Daso? Mang Daso? Aha. Meron po ba kayong komento? Kayo ho'y nilabasan ng warrant of arrest ng korte. Wala po, sir. Yung kapatid mo, pwede bang makatanong? Ano masasabi niya? Si tatay ba may komento rin? Para lang parehas yung balita. Meron po kayong mensahe sa pamilya ng complainant nyo? Yung nagsampa ng reklamo sa inyo. Baka meron po kayong mensahe. So, inaantay nila yung kanilang abogado at yun na lang daw ang magsasalita. Pa, eto na yon na talagang makakapagpahinga ka na ng mapayapa ngayon. Tsaka pa, maayos na maayos kami dito. Kaming tatlong anak mo, huwag kang mag-alala.